Magandang oras mga kahugot, lalo na sa mga laking CLS. Yung mga nakilala ako sa aking programa sa radyo noon, sa Campus Radio na Campus Love Stories. Alam ko na namimiss nyo yung ganong klaseng kwentuhan, yung mahaba, detalyado, kompleto, at napakagandang balita sapagkat sa ngayon, mabuti naman ngayong January ay nakatagpo tayo ng isang kwentong kagaya ng tipong CLS. Itong kwento ni Sonia. Inyong pakinggan, ito ay complex, detalyado, at parang CLS talaga. Ha? So, enjoy listening sa kwento ni Sonia. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, mayroon akong napakasimpleng pangarap. Sina Eleng at Teng ang unang nakarinig ng pangarap kong ito. Sina Eleng at Teng ay mga kaibigan ko. Apat kami actually. Pang-apat si Poldo na siyang madalas naming kasama talaga. Kaya lang nung araw yon ay sa bukid nila siya nagtrabaho. Hindi mahirap ang pamilya ni Poldo. May kaya sila dahil maraming abroad sa mga kapatid niya at malawak ang lupain nila. Sadya lang nasa bukid ang puso niya at wala siyang interes sa pag-aaral at pagpapasosyal gaya ng mga nakatatandang kapatid niya. Si Teng naman, mahirap din talaga. Pero that day ay napasubo lang siya sa pagtatanim pero ang totoo, mas gusto niya ng mabibigat na trabahong panlalaki kaysa maghapong nakayoko. At iisang gawain lang ang paulit-ulit na ginagawa. Sabado noon at kami, kasama ng maraming iba pa naming kabaryo ay naupahan para magtanim ng palay sa bukid na pinag-aawayan ng magkapatid. Isang oras mahigit na kami nagtatanim nang dumating ang kapatid ng umupa sa amin at sila ay nagtalo. Yung isa ay nagsabing pumunta muna sila ng barangay upang pag-usapan ang issue nila sa harap ng kapitan. Sinabihan kami na tumigil muna saglit sa pagtatanim. Hintayin daw namin kung anong magiging resulta ng usapan ng magkapatid na nag-aaway sa barangay. Yung iba naming kasamahan ay nag-uwian na, ngunit may ilan pang naghintay. Kabilang kami nila Eleng at Teng na nagpunta lang sa ilalim ng isang punong mangga. Sumalampak kami doon at magkakatabi, nagkwentuhan. Nang may dumaang eroplano sa kalangitan, napansin kong nakatingala si Eleng at umusal ng mahinang tanong. Ano kayang pakiramdam na nakasakay dyan? Walang sumagot sa tanong na yon ni Eleng. Napansin kong nakatingala din si Teng ngunit hindi sa eroplano nakatingin kundi sa isang puno ng bayabas na katabi ng punong mangga kung saan kami nakalilim. Maya-maya pa'y tumayo na si Teng at mabilis na humakbang palapit sa puno ng bayabas. Inakyat ito at pagbaba niya ay puno ang magkabilang bulsa ng kanyang pantalong pambukid na mga bunga ng bayabas. Inabutan kami at kami din ni Eleng ay kumain. Pero si Eleng ay nasa mood talaga noon para mag-emote. Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito? Alam nyo, sabi na Ate Lisel, pineke lang daw niya yung edad niya kaya siya nakapag-abroad nung 18 pa lang siya. Ngayon may bahay na siyang maganda. Ang laki ng TV nila at may 2 tricycle na sila. Sinuwerte siya, Eleng. Ganoon naman yun eh. Kanya-kanyang swerte sa buhay. Ganito ang komento ko dahil ang second degree cousin ko namang si Ate Myra ay dating kagaya lang naming nagtatanim pero nakapag-abroad sa Japan at nakapag-asawa ng matandang Hapon at yumaman din. Si Ate Myra, kinausap niya ang nanay ko noon na bigyan siya ng isang anak niya na magkakatulong sa bahay niya.
Kami ni Ate Mildred ang sinabihan ni nanay pero wala sa amin ang pumayag dahil kilala namin si Ate Myra. Siya yung dating pobre na naging matapobre. Ikaw, Sonia, anong pangarap mo? Tanong yun mula kay Teng. Saglit lang napasulyop noon sa mukha ko si Teng. Gwapo si Teng nung mga bata pa kami. Crush ko nga siya noon eh. Kaso simula nung mag-13 anyos siya ay nababad na rin siya sa bukid kaya't umitim na at gumaspang na ang balat. Pero yung ganda ng mga mata ni Teng, yung karisma ng ngiti niya ay naroon pa rin kahit na negro na siya. Wala akong mataas na pangarap. Panimulang sagot ko sa tanong ni Teng. Na-imagine ko lang ang buhay na gusto ko. Nasa bahay lang ako, simpleng bahay na nasa loob ng isang bakuran na puno ng mga halaman sa paligid. May 2 akong anak na mula sa aking asawang mabait at masipag. Sila ang nagpapasaya sa buhay ko. At sa umaga ipaghahanda ko sila ng almusal. Tutulungan ko silang gumayak sa pagpasok. At habang nasa eskwela ang mga bata at yung asawa ko nasa trabaho, magiging busy naman ako sa bahay. Pananatilihin kong itong malinis, maayos. Ang mga gamit namin kailangang malilinis, lalo na ang mga damit ng anak ko at ng asawa ko. Siyempre lahat din ng kumot, unan, magiging mga kortina kailangang malinis at mabango. Ang bakuran namin kailangang malinis at magaganda ang mga halaman ko. At sa hapon, bago sila dumating, dapat nakapaghanda na ako ng merienda para sa mga anak ko. At bago dumating ang mister ko, dapat nakaluto na ako ng hapunan. Dapat iba-iba ang ulam na lulutuin ko. Yung tipong pauwi pa lang yung mister ko ay iniisip niya na kung anong iaahin ko sa kanya. Ganun lang ang pangarap ko, Teng. Eleng, ang simple, di ba? Hindi rin sila sumagot pero nakatitig sila sa mukha ko kasi lumuluha ako. Umiiyak ako pero sanay na sila. Lalo na si Eleng na siyang nakakaalam kung gaano kahirap ang buhay ko noon bilang pangatlo sa panganay ng mag-asawang panay ang away. 8 kaming magkakapatid at para makatulong kay nanay ay binubuhos ko ang lakas ko sa murang edad pa lang noon sa kahit anong trabahong makita ko. Magkapera lang kahit konti at maiabot sa nanay ko. Ang 2 nakatatandang kapatid ko, maagang sumuko sa hirap at gulo ng buhay namin. Si Kuya Dong na panganay namin, 15 anyos lang naglayas na. At si Ate Mildred na pangalawa, 16 anyos nag-asawa na. Kaya ako ang nagbistulang panganay na siyang nakakakita sa araw-araw na paghihirap ng aming ina. Si nanay ginagawa rin naman niya lahat na makakaya niya, ngunit nakakaranas pa rin siya ng pananakit mula kay tatay na masipag din naman, ngunit konsumido sa hirap ng buhay namin. At si nanay ang madalas niyang mapagbuntunan ng kabubuhang galit niya. Ang pangarap ko noon na hindi karangyaan, hindi ang makasakay sa eroplano, mamuhay ng marangya sa syudad, magkaroon ng maraming mamahaling gamit, hindi ganun. Ang unang pangarap ko noon ay kapayapaan sa paligid ko. Simpleng tahanan, simpleng buhay, ngunit ang asawa ko at mga anak ko ay mahal ako at pinahahalagahan ang pag-aalay ko ng buhay ko sa kanila. At ang nanay ko ay malusog at masaya bilang lola ng mga anak ko, kapiling namin siya sa aming bahay. Ganun lang kasimple ang pangarap ko na ipinarinig ko kina Eleng at Teng noong 16 years old ako, at ngayon Kuya Bono ay 42 na ako. At marahil ang tanong ninyo ay, natupad ko ba ang simpleng pangarap ko?
Sina Poldo at Teng ang matalik na magkaibigan, pero si Poldo ang hayagang nagpakita ng pagkagusto sa akin simula pa nung grade 4 kami. Oo naman Kuya Bono, kahit na mahirap kaming magkakaibigan ay nag-aral naman kami dahil inuobliga kaming pumasok at kahit high school lang dapat sana daw ay matapos namin. Parehong mabait sina Poldo at Teng, pero noon pa lang talaga ay mas matimbang na sa puso ko si Teng dahil para sa akin ay mas gwapo at mas mabait siya kaysa kay Poldo. Although mas maraming nagagwapuhan kay Poldo kasi nga mas maputi siya, mas makinis at oo, mas malinis sa katawan at mas magaling pumorma kasi nga may kaya sila. Isa pa, maraming nagkakagusto sa bad boy image ni Poldo. Matapang kasi talaga siya, samantalang si Teng tahimik lang at kaydalang makipag-away, at lahat ng away na nasabakan niya ay nadamay lang siya sa kagaguhan ng kaibigan niyang si Poldo. Wala kasing kinatatakutan si Poldo, lalo na kapag ako ang inagrabyado. Kahit sino ka pa, itataya niya ang buhay niya para lang maipagtanggol o maiganti ako. Ganon niya ako kamahal. Yung sakit sa damdamin ko, parang siya ang unang nakakaramdam, at halos lahat ng meron siya gusto niyang ibahagi sa akin. Kapag dumarating ang sino mang ate niya galing abroad, natitikman ko ang mga pasalubong nila dahil laging may inaabot sa akin si Poldo. Pero sa lahat ng naibigay sa akin ni Poldo ay yung pinaglumaan niyang bisikleta ang sobrang na-appreciate ko dahil ang laki ng naitulong ng bike na yon sa akin. Yun ang sinasakyan ko sa lahat ng trabahong pinupuntahan ko, at noong high school na ako, nagbabike ako papasok ng school kasi sayang yung pamasahe. At mas mabilis ng di hamak ang makarating sa school kesa maglakad. Oo, kitang-kita ko ang kabutihan at pagmamahal sa akin ni Poldo noon pa lang, pero hindi ko magawang tumbasan dahil gago pa rin siya sa paningin ko. Alam mo ba Kuya Bono na tinirador niya sa ulo ang Kuya Dong ko nung grade 4 kami dahil nakita niyang sinampal ako ni Kuya Dong matapos akong magkamali sa inutos niyang bilhin ko sa tindahan. Sinampal ako at inutusang ibalik ang binili ko. Malakas ang pagkakasampal sa akin ni Kuya Dong noon kaya't natumba pa ako at napaupo sa lupa. Sina Poldo noon ay naglalaro sa di kalayuan. Parang hindi ko napansing biglang nawala si Poldo. Yun pala ay umuwi. Kinuha ang tirador niya, umakyat sa isang puno sa bakuran namin at doon ay para siyang sniper na inasinta ng tirador ang Kuya Dong ko. Tinamaan sa gilid ng noo si Kuya Dong. Pero nakita niyang nagmamadaling bumaba si Poldo mula sa puno kaya hinabol niya ito at pinagmumura. Pero hindi niya naabutan dahil dumaan sa likod ng mga puno at mga bahay at hindi siya takot sa mga aso. While si Kuya Dong kasi takot na takot sa aso kaya anumang sidhi ng kagustuhan ni Kuya Dong na makaganti kay Poldo ay nalukot dahil sa tahol lang ng mga aso. Kinaumagahan nun, Lunes sa school, ay magkasama kami ni Eleng na naglilinis sa aming garden. Lumapit sina Poldo at Teng at nakita kong nakalaylay ang tirador ni Poldo mula sa bulsa ng short niya sa likod. Bakit mo tinirador ang kuya ko, Poldo? Anong kasalanan niya sa'yo? Sinaktan niya ako. Mabilis niyang sagot na tila galit. Kailan? At paano kanya sinaktan? Hindi nga umalis ng bahay si kuya simula nung dumating siya. Basta, may ginawa siya na nakasakit sa akin. Ano nga, Poldo? Nakita ko, sinampal ka niya. Nasaldak ka pa sa lupa. Nasaktan ako kaya gumanti ako. Pasalamat pa nga siya dahil tirador lang ang hawak ko. Paano kung baril yun, edi pinaglalamayan na sana siya ngayon. Noong mga panahong yon na elementary kami ay hindi ko pa masyadong napapahalagahan ng mga pagmamalasakit sa akin ni Poldo kasi nga madalas
Ang mga ginagawa niya ay kinapapahamak din niya at minsan ay nadadamay din ako. Nung time na yon ay nagtatrabaho sa Maynila si Kuya Dong. Sa Maynila siya napadpad nung maglayas siya nung 15 anyos siya matapos siyang bugbugin ni tatay dahil sa paglalakwat siya ni Kuya sa halip na pumasok sa eskwela. 2 taong nawala si Kuya Dong. Edad 17 na siya nung bumalik upang kumuha ng birth certificate dahil kailangan daw sa trabahong ina-applyan niya. Kaya lang hindi mahanap ni nanay ang birth certificate niya. Baka daw nasa bahay ni Lola Saling sa Umingan, Pangasinan. Si Lola Saling ay lola namin sa mother side at doon unang tumira si nanay at tatay nung bago pa lang silang mag-asawa. Pero lumipat din sila ng Lupao, Nueva Ecija na siyang bayan talaga ni tatay. Magkalapit lang ang Umingan at Lupao kahit magkaibang probinsya sila. Nasubukan kong magbisikleta mula sa amin sa Lupao hanggang Umingan. Inabot ako ng mahigit 1 oras. Pero sa motor ay 15 minutes lang mula munisipyo ng Lupao to munisipyo ng Umingan. Nalaman ko ito nung mag-apply ng marriage license sina Ate Mildred at asawa niyang si Kuya Lando na siya talagang taga-Umingan. 18 na si Ate Mildred noon at 24 na si Kuya Lando. 16 na rin ako noon at kasama nila akong nagproseso ng marriage license nila kasi ginawa akong alalay at gwardya ng Ate Mildred ko. Noon pa lang kasi ay hindi na sila magkasando ni Kuya Lando. Pero bilib ako sa kanila. Lagi silang nag-aaway pero nagpakasal pa rin sila. Pero mas bilib ako ngayon dahil mga lolo at lola na sila, nag-aaway pa rin. Pero ni minsan hindi sila naghiwalay. Hindi kagaya ng magulang namin na noong mapuno sila sa isa't isa ay nagpasya silang magkanya-kanya na. Umalis si tatay, nag-asawa ng iba at ang masaklap, kabarangay lang din namin ang inasawa niya. Tiyahin ng kaibigan at kaklase kong si Mabilin na nawalan ng nanay noong bakasyon bago kami mag 3rd year sa high school. Mahirap lang din ang pamilya ni Mabilin pero hindi mo mahahalata sa kanya na mahirap lang sila dahil marunong siyang pumorma. Namatay sa sakit ang mama niya. Hindi nila naipagamot dahil sa kakapasan ng pera. Makailang beses kaming nakipaglamay noon kina Mabilin. Isang gabi noon ay kasama pa namin ang magkapatid na teachers namin, sina Ma'am Anita na advisor namin noong 2nd year kami at ate niyang si Ma'am Amparo. Biglang naging simple si Mabilin noon. Nakita namin sa kanya ang pagsisisi dahil wala lang mama niya na dati ay hinahayaan lang niya. Nagsilbing warning sa akin yon noon na dapat mas lalo kong mahalin ng nanay ko dahil alam kong hindi ko siya makakasama habang buhay. Ayaw ko rin siyang magkasakit at mawala ng maaga. Kaya lang matigas din ang bungo kasi ni nanay. Pilit niyang pinangatawanan ng desisyon niyang hiwalayan si tatay kahit alam niyang mahihirapan siyang buhayin kaming 6 na anak niyang pilit niyang pinaiwan sa kanya. Gusto ni tatay noon na maghati sila ng anak na susuportahan dahil okay naman daw kay Auntie Lining, bagong asawa ni tatay na sa kanila tumira ang ibang kapatid ko. Kaso ayaw nga ni nanay at gusto niya kaming 6 ay nasa kanya. Yes, 6 na lang kami noon dahil yung 2 nakatatanda, hindi na sa amin nakatira. Si Kuya Dong nasa Maynila at si Ate Mildred nag-asawa na nga ng taga-ibang barangay. At ako na pangatlo ang parang naging panganay at siyang katuwang ni nanay sa napakahirap na buhay. Matapang si nanay sa mga kapatid ko. Nananakit din siya kapag talagang stress na siya. Pero sa akin, pagalitan lang ako ay hindi niya magawa dahil ako lang talaga ang maaasahan niya. Labis ko talagang ipinagtataka noon Kuya Bono kung bakit yung mga kapatid ko kaya nilang tiisin si nanay samantalang ako isipin ko palang na iwanan siya, nasasaktan na ako. Noong nag-aaral pa ako sa high school, kahit nasa school ako, kapag naalala ko si nanay parang gusto ko nang umuwi dahil alam kong nahihirapan siya sa mga labadang tinanggap niya.
Kahit may pera ako noon, hindi ko kaya mag-recess, magmerienda dahil alam kong yung nanay ko nag-almusal lang ng kanin at kape pero ang labahin niya, santambak. Tuloy Kuya Bono, ni high school ay tinigilan ko noon. Kasi pakiramdam ko that time ay istorbo na lang ang pag-aaral sa akin. Kasi nga, nakaupo lang ako sa loob ng classroom, yung nanay ko pagod na pagod sa paglalaba. Isisingit pa niya ang pagluluto sa pagkain ng mga kapatid kong uuwi ng tanghali galing ng eskwela. Ayaw ni nanay na maghinto ako. Third year high school ako noon, buwan ng Agosto. 2 buwan pa lang ang umusad sa third year ko sa high school. Isang umaga, nagising ako sa ingay ni nanay at Junard na nakababatang kapatid ko na noon ay nag-LBM. Nag-alala si nanay dahil may dugo daw sa dumi ng kapatid ko. Inakay niya si Junard sa health center kahit alam niyang sarado pa dahil kakaalas 5 pa lang ng umaga. Sa bayan pala sila nagpunta kasamang isang kagawad. Ako na ang nagpagayak sa mga kapatid kong papasok sa school noon. Hindi na ako gumayak para pumasok din. Nung matapos kong hugasan ng mga pinagkainan namin, inupuan ko na ang labada ni nanay. 10:00 na nung nakauwi si nanay at noon, nakakalahati ko na ang labahin niya. Hala, ba't di ka na pumasok, Onyang? Tumayo ka nga dyan. Ako na dyan, pumasok ka anak. Nay, 10:00 na. Kahit na, marami ka pa namang subjects na mapapasukan. Hindi na ako papasok, Nay. Hihinto na ako. Tutulungan na lang kita. Natigilan si nanay. Napatitig sa akin saglit bago dinampot ang nagkalat na hanger sa lupa. At nung magsalita siya, edi magagaya ka lang din sa akin. Walang tinapos, kaya ganito ang buhay. Hindi ko siya sinagot. Anak, pinag-isipan mo ba yan? Baka pagsisihan mo lang. Sabi niya nung kaharap ko na siyang nagkukusot sa malaking banyera. Hindi ko iniisip ang sarili ko, Nay. Iniisip kita. Iniisip ko ang mga kapatid ko. Hindi na sumagot si nanay at nagkusot na lang pero tumutulo ang luha niya. Ganon ang madalas kong makita sa aking ina. Madalas kapag nag-iisa, akala niya hindi ko siya nakikitang tahimik siyang umiiyak. At kahit madalas kong makita yun, Kuya Bono, ay hindi bumababaw ang awa ko sa aming nanay. Makaraan ng ilang araw, dumating ang advisor kong si Ma'am Amparo. Kapatid siya ng advisor ko nung second year ako at kasama pa ni Ma'am Amparo si tatay nung dumating sila sa bahay. Sinubukan nila akong kumbensihing bumalik sa pag-aaral pero ang ending ay nag-away lang si nanay at tatay sa harap ng teacher ko. Nagsisihan sila. Bakit daw pinayagan ako ni nanay na magtigil? Buwelta naman ni nanay ay kasalanan daw ni tatay. Tara na, Ma'am. Ihatid ko na kayo. Aya ko sa teacher ko. Iniwan naming nagsasagutan ng mga magulang ko. Sinamahan ko si Ma'am Amparo hanggang sa kanto kung saan maraming tricycle ang dumadaan. Sayang ka, Sonia. Honor ka pa naman. Malungkot na sabi ng teacher ko. Okay na yun, Ma'am. Hindi naman ako matatawag na illiterate kasi nakakabasa at nakakasulat na ako. Matalino ka, Sonia. Hindi lang sa academics, kundi pati common sense mo, napaka-reliable. Sayang kung hihinto ka lang. Hindi ko matiis ang nanay ko, Ma'am eh. Tumitig siya sa akin at lalong nalungkot at ang sabi, sa bagay tama ka. Halos pareho tayo nang naging boy, Sonia, pero kami kasi ni Anita,
inuna namin ang mga sarili namin. At gaya ni Mabilin, nawala din ang mama namin ng maaga at hindi namin natulungan kasi nga inuna namin ang pag-aaral namin kasi gusto naming mabigyan ng magandang buhay ang nanay namin. Kaya lang hindi pa kami tapos ng pag-aaral ay nawala na rin siya sa amin at yung sakit kasi niya tinago niya sa amin. Pero kung siguro Sonia, isa sa amin ni Anita ang naghinto noon para may kasama lagi ang nanay namin sa bahay namin, hindi sana niya naitago yung sakit niya. Naagapan sana. Kaso nga, pareho kami nag-aaral sa syudad pa. Tuwing weekends lang kami nakakauwi kaya nagulat na lang kami nung malaman naming malala na pala siya. Ma'am, sorry po. Naalala niyo tuloy ang mama niyo. Okay lang, Sonia. Ganun talaga. May mga pangyayari sa buhay natin na kailangan nating tanggapin kahit masakit. Pero sige, hindi na kita pipiliting pumasok kasi ayokong maramdaman mo yung guilt na naramdaman ko noon. Pero sana lang, Sonia, ha? Huwag kang mag-aasawa ng maaga. At kung may pagkakataong makabalik ka ng pag-aaral, bumalik ka, ha? May time pa nung 17 na ako, Kuya Bono, na pinagupitan ko sa nanay ko ang buhok ko kasi nagiging abala sa trabaho ko. Kung curious kayo kung anong trabaho ang mga pinapasukan ko noon, actually kahit ano, basta kaya ko. Kahit manlalaki pa yan, papasukin ko. Construction, nasubukan ko mag-labor. Maglinis sa mga bakuran, maglinis ng mga alulod, kahit ano basta magkapera kahit konti. At kapag kasi bumabagsak ang buhok ko, hahawiin ko pa kaya istorbo talaga. Isa pa, dahil sa mahabang buhok, matagal maligo. Kasi nga kailangan mo pang shampoohin at i-conditioner pa minsan-minsan. Kaya nagpagupit ako ng maiksi. Halos gupit lalaki. Ang sabi ni nanay noon, pero hindi ko naman tomboy, nak. Nagtaka ako sa tanong niya habang ginugupitan ako. Ba't nyo naman naisip na tomboy ako? Kasi nga 17 ka na. Yung kababata mo si Ellen kahit walang ganda, nakailang boyfriend na. Ikaw, ni isa wala pa. Umamin ka nga, Sonia, anak, katong sakali tatawagin na kitang Sunny. Babae ako, Nay. Sure ako dyan. Ay sige nga, may crush ka. Meron noon. Pero ngayon hindi na. Sino? Si Teng. Ay, gwapo naman talaga si Teng. Maitim lang. Nasaan na nga pala yun? Hindi ko na nakikita. Pati yung Poldo. Si Teng nag-aaral sa Dagupan City, Nay. At hindi na siya maitim ngayon. Si Poldo naman nasa Bulacan. Nag-aaral din. Anak, hindi ka ba naiinggit na nagsisipag-aral yung mga kababata mo samantalang ikaw nandito lang? Medyo naiinggit din pero kanya-kanya kami ng kwento ng buhay, Nay. At hindi ko gustong dahil lang sa inggit ko ay pumareho din ako ng kwento sa kanila. Bakit ka ganyan mag-isip, Sonia? Hindi porket mag-aaral ka, gagaya ka na rin sa kwento nila. Mag-abroad ako. Total, malaki na si Oryong. Pwede ko na siyang iwanan at ikaw, mag-aaral ka. Tatapusin mo ang high school mo at nang makapag-college ka rin. Para lang siguro mas malinaw ang kwento, Kuya Bono, ay iisa-isahin ko na mga kapatid ko. Panganay si Kuya Dong, pangalawa si Ate Mildred, pangatlo ako, pang-apat si Eva, pang-lima si Junard, pang-anim si Joey, pang-pito si Toyo, at bunso si Oryong. Si Eva nung time na 17 na ako ay 16 naman siya. May birth defect si Eva.
bingot siya kaya nabugbog ng pambubuli na siyang dahilan kung bakit hanggang grade 5 lang ang kinaya niya. Kaya na nga hindi rin siya masipag sa bahay at matapang pa siya sa mga nakababata naming kapatid. Maliban kay Junard na hindi na kasi niya kaya kasi lumalaban na. Si Junard naman mabait, mapagmalasakit sa mga kapatid namin kaya lang isa din siya sa mga dahilan kung bakit kailangan ni nanay ang mag-abroad dahil may sakit sa bituka si Junard. May mga tumubo daw sa bituka niya na kailangang operahan dahil lumalaki ang mga ito. Bago nag-flight papuntang Kuwait ay kinausap niya ng masinsinan si Eva. Siya ang mag-aalaga sa mga kapatid namin kapag nasa school ako. Pinangakuan ni nanay si Eva na ipapaayos niya ang bingot ni Eva pagdating nito galing abroad. Pumayag si Eva at tiwala namang umalis nga si Mama. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko Kuya Bono pero may itsura kaming magkakapatid, maliban lang talaga kay Eva. Maganda ang nanay namin at likas pang maputi. Kahit nabababad yan sa arawan, liligo lang, babalik din ang mapusyaw niyang balat. Alam ko din Kuya Bono na kaya maraming nagkakagusto sa akin kahit baduy akong pumorma ay dahil may likas akong kagandahan na kahit itago ko, kahit nagpagupit pa nga ako ng sobrang iksi noon ay tiwala pa rin ng nanay ko na hindi maaapektuhan ang ganda ng mukha ko. Pero para sa akin naman noon, kaya ako nagpagupit ng ganon ay para ma-turn off sa akin yung mga nagkakagusto sa akin. Nung gabi bago lumawas ng Maynila si nanay dahil the following day ay flight na niya, kinausap niya ako, sarilinan, ako lang. At asahan mo na, nag-emote siya. Alam mo Sonia, parang hindi kita anak. Ang tingin ko sa'yo, parang matalik kitang kaibigan na lahat ng bagay pwede kong ipagkatiwala sa'yo. Bakit kaya iba ka sa mga kapatid mo, lalo na kina Dong at Mildred? Bakit dahil alam ko nandyan ka ay ang lakas ng loob ko? Parang lahat talaga pwede kong iahasa sa'yo. Minsan nga, naiisip ko pa na mas mature ka pang mag-isip kesa sa akin na nanay mo. Ang totoo anak, ang dami kong gustong itanong sa'yo. Kasi ako, nung ganyan ang edad ko, nakatatlong boyfriends na ako pero ikaw, ni ayaw mong mamansin ng mga lalaki. Bakit anak? Natatakot ka bang magmahal dahil nakita mo kung anong kinahinatnan ng relasyon ko sa tatay mo? Sonia anak, sinisisi mo ba ako kung bakit nakipaghiwalay ako sa tatay nyo? Hindi nay. Bakit? Samantalang si Ate Mildred mo, tinawag pa akong mayabang na tanga dahil ang dami niyo raw na naiwan sa akin. Paano ko raw kayo bubuhayin? Sinabi ni ate yun sa'yo? Sinabihan kang tanga? Oo, pero hayaan mo na dahil sa totoo lang may point naman siya. Ang pinagtataka ko ay ikaw, na mas may karapatang magreklamo dahil ikaw lang nakakatulong sa akin. Bakit hindi mo ako sinusumbatan sa hiwalayan namin ng tatay nyo? Kasi nay, nakikita ko yung pananakit sa'yo ni tatay noon pa. Oo, naunawaan ko si tatay kung bakit konsumida siya sa buhay natin. Na kahit anong kayod ang gawin niya, kulang pa rin. Pero sa'yo niya binabalandra ang galit niya sa mundo. Bakit? Kasalanan mo ba kung bakit nakawalong anak kayo samantalang ikaw lang ang naghirap sa pagbubuntis at pagluwal sa aming 8 at siya, nagpakasarap lang. Nagpapakahirap ka rin naman sa paglalabada para kumita. Pero bakit sa paningin ni tatay pabigat ka? Anak, napasulyap ako sa maganda ngunit malungkot na mukha ng ina ko at nakita ko ang pagdaloy ng luha niya. Ikaw lang sa mga anak ko ang makakaalam nito. Nagkasala ako sa tatay niyo kaya nawala ang pag-ibig at respeto niya sa akin. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Gipit na gipit ako. Kaya naisipan kong
kumapit sa patalim. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki at nagkaroon ng bunga ang pagkakasalang yon. Hindi mo ba napansin? 11 months lang ang agwat nyo ni Eva. At sa inyong magkakapatid, si Eva lang ang iba ang mukha. Dahil siya ay bunga ng pagtataksil ko sa tatay nyo. Nasaan ang tatay ni Eva? Hindi ko alam. Hindi ko na siya nakikita, pero Sonia, ngayon alam mo na kung bakit ganun ang tatay mo sa akin. Hindi mo pa rin ba ako susumbatan? Marami akong maling desisyon sa buhay. Palpak ako bilang ina ninyo. Si Ate Mildred mo, alam ko hindi mo rin alam ang tungkol sa kanya, kung bakit kahit hindi niya mahal si Lando, nagpakasal pa rin sila. Kasi pinilit ko ang ate mo dahil sa pera. Natigilan ako sa narinig kong yung tungkol kay Ate Mildred. Paano dahil sa pera, Nay? Si Mildred, ni-rape ni Lando. Pero sa halip na magkasuhan, nakipag-ayos na lang ang pamilya ni Lando. Nagbayad sila. Tinanggap ko ang pera, pero sa kondisyon na pakasalan ni Lando ang ate mo. Alam ni tatay ang tungkol dyan? Oo, alam niya. Sumang-ayon na lang din siya dahil takot naman siyang makaladkad sa intriga. Noon na nagsikip ang dibdib ko, Kuya Mono, yung tungkol sa pagpatol ni nanay sa ibang lalaki dahil sa kagipitan ay natanggap ko pa ng madali, pero yung tungkol kay Ate Mildred, pakiramdam ko ay sobrang mali. Napaluhan na ako noon at narinig ko si nanay na nagsabing, "Ngayon, Sonia, galit ka na sa akin. Ang daming hindi mo alam tungkol sa pamilyang ito dahil lagi kang wala dito. Lagi kang nasa labas, nagtatrabaho. Lagi kang busy sa pagtulong sa akin. At siguro, naiisip mo rin na kahit anong gawin ko, hindi tayo makakaahon dahil dinudusa ako ng Diyos sa mga maling desisyon ko at nadadamay lang kayo. Naging masama ang tingin mo sa tatay nyo dahil naawa ka sa akin dahil hindi nagpapaliwanag ang tatay nyo, di ba? Siguro siya ang tinuring mong kontrabida sa kwento ng pamilyang ito, pero ang totoo, hindi. Ako, Sonia, kasalanan ko lahat ito." Noon ay humagulhol si nanay sa pag-iyak. Impit na pag-iyak. Umuuga ang buong katawan, pero inaiwasan niyang makalikha ng ingay ng kanyang pag-iyak sa harapan ko. Para naman akong nasyak sa narinig kong kwento, pero nagawa ko pa rin patahanin si nanay. "Tama na, Nay. Hindi. Sabihin mo sa akin ngayon, Sonia, kung anong nararamdaman mo para sa akin. Tatanggapin ko." "Anong nararamdaman ba, Nay? Kahit ano pang nagawa mong kasalanan, hindi maiaalis ang katotohanan galing ako sa iyo. At sino ako para sumbatan at kamuhian ka? Samantalang alam ko naman na nangyari lahat yon dahil sa kahirapan sa buhay natin. Ako pa ba ang manunumbat sa iyo? Sa iyo na nga mismo nang galing na sa lahat ng anak mo. Ako lang talaga ang tumutulong sa iyo. Ako lang ang nakakaranas ng paghihirap at oo, inaamin ko nahihirapan ako. Pero bakit pa ako nagpapakahirap? Kasi mahirap tayo. Pero kung mayaman tayo, magagawa mo pa rin ba ang mga maling desisyong nagawa mo? Siyempre hindi na. Kaya nga, mahal na mahal ko ang tatay nyo hanggang ngayon. Pero pinalaya ko na lang siya dahil naawa ako nung sabihin niyang baka isang araw bigla na lang siyang mabaliw dahil sa konsumisyon. Pero kung hindi lang talaga dahil sa kahirapan, never kong pagtataksilan ng tatay nyo at never kong hahayaang mapalapit man lang si Mildred kay Lando. Ang pera, Sonia, ay kapangyarihan at wala tayo nun. Kaya gusto ko makapag-aral ka. Kahit alam kong ikaw ang pinakamagaling na anak ko, gusto ko pa rin isipin ang kinabukasan mo. At sana, sa pagkakataong to, hindi nagalit ang Diyos sa akin. Sana gabayan niya ako sa pag-abroad ko dahil ito na lang ang alam kong makakatulong sa pamilya ko.
Ayokong sisihin ng Diyos sa nangyari kay nanay, Kuya Bono. Pero parang yung nangyari sa kanya sa Kuwait ay leksyon lang sana sa kanya dahil sa ginawa niya noong ma-rape si Ate Mildred. Kaya lang siguro hindi kagaya ni Kuya Lando ang among lalaki ni nanay na siyang paulit-ulit daw na humalay sa kanya. Baka malahayop talaga. Kaya si nanay ay nasiraan ng bait na baliw. Ikinulong pa raw siya sa basement ng matagal na panahon, pero nung matapos ang kontrata ng kasama niyang Pinay ay ito ang nag-report sa embassy at humingi ng tulong para makauwi si nanay ng Pilipinas, pero hindi sa bahay namin kundi diniretso na siya sa NCMH or sa mental hospital. Minsan lang nakapagpadala ng pera si nanay kay Kuya Dong. Then inuwi naman ni Kuya Dong sa amin noon ang pera. Pero pagkatapos noon ay wala na. Nag-away pa sina Kuya Dong at tatay noon dahil inakusahan ni tatay si Kuya Dong na sinosolo daw ni Kuya ang perang pinapadala ni nanay. Inayos sila ng barangay, pero pagkatapos ng pag-uusap nila sa harap ng kapitan ay muli silang nag-away sa harap ng barangay hall. Tinangka kong umawat dahil nagsasakitan na sila, pero may kamay na humawak sa braso ko at pinigilan ako. Kamay ni Teng yon. Kasunod nun ay ang tatay ni Teng na isang tanod ang pumagitna kina tatay at Kuya Dong. Umiiyak si Kuya Dong nun sa pagsasabing hindi na nagpapadala si nanay at baka may masama nang nangyari sa kanya. Ang umiiyak pang sabi niya kay tatay ay, "Sa halip na magalit ka sa akin, bakit hindi ka gumawa ng paraan para malaman mo kung anong nangyari kay nanay?" Hindi ko alam kung naniwala si tatay. Tinangka niyang kunin ang mga kapatid ko, pero ayaw sumama ng lahat, at si Junard at Joey at Toyo ay kay Kuya Dong gustong sumama, kaya ang nakuha lang ni tatay ay si Eva at ang bunso namin si Oryong. Nai-imagine ko ang sarili ko kay nanay noon, yung tahimik lang na umiiyak dahil walang magawa. Pero durog na durog ang puso ko dahil sa pagkawatak-watak ng mga kapatid ko. Kasabay din ang takot sa isip at puso ko sa kung ano na kayang nangyari sa nanay namin sa Kuwait. Hindi ako nakakatulog noon. Binabangungot ako lagi. Madalas patay na ang nanay namin sa panaginip ko. Magigising ako hating gabi, umiiyak, tahimik na humahaguluhol sa loob ng kulambo ko. That time, Kuya Bono, ay first year college na ako sa San Jose City, Nueva Ecija. Nakatira ako sa teacher ko. Nagkakatulong ako sa kanila kapalit ng pag-aaral ko. 7 buwan ang dumaan mula nung magkawatak-watak na kaming magkakapatid ay tinawagan ako ni Kuya Dong sa telepono sa bahay ng amo ko. "Sonia, uuwi na si nanay." Gulat, sorpresa at matinding saya ang naramdaman ko nung marinig ko ang sinabing yun ni Kuya Dong sa telepono ng amo ko. Pero yung saya na yun ay ilang segundo lang dahil ang sumunod na sinabi ni Kuya Dong ay gumimbal sa akin. "Kaya nga, Sonia, hindi okay si nanay. Baliw na siya. At hindi na siya iuwi dyan. Ididiretso na siya sa mental hospital."
Iniwan si Kuya Dong ng live-in partner niya dahil sa pagkupkup ni Kuya sa 3 kapatid namin. Naunawaan ko yun dahil dati nga ay dalawa lang sila ni Kuya Dong sa inuupahan nila, pero biglang nagkaroon ng 3 batang lalaking palamunin na magugulo at makukulit pa naman. Hinayaan na lang ni Kuya Dong na umalis ang girlfriend niya. Inalagaan at sinikap niyang mapag-aral sina Junard, Joey at Toyo. Noon bumangon ang tiwala at paghanga ko sa aming panganay na dati akala ko ay kupal lang. Si Ate Mildred ang nanatiling walang paki sa amin kahit na noon ay yumayaman na sila ni Kuya Lando at sila pa rin kahit na panay ang away. Gustong-gusto kong makita si nanay noon pero wala akong paraan dahil nagkakatulong ako at nag-aaral pa. Noon ay naging relihiyosa ako, Kuya Bono, lalo na't malapit lang sa amin ang simbahan ng San Jose. Noon ay nabansagan ako ni Jenny Lynn kasama kong katulong ng relihiyosang tomboy. Mula kasi nung gupitan ako ni nanay ng maikse, hindi na ulit ako nagpahaba ng buhok. At kapag humahaba, hindi ako sa beauty parlor nagpapakubit kundi sa barbero at gupit lalaki. Madalas ay barber's cut. At mula pa kasi nung malaman ko ang kwento tungkol kay Ate Mildred, na alam kong kaya lang naman na rape dahil maganda siya, sexy, at dahil nga doon ay pinangatawanan ko na ang pagiging tomboy para makaiwas sa pagnanasa ng mga lalaki. Maganda kasi si Ate Mildred at dati pa kasi ay pasaway na siya, laging nasa galaan kaya't naging mas malapit sa kanya ang disgrasya. Tomboy-tomboyan lang ako pero marami ang naniwala. Pati si Ma'am Kyla na amo namin ni Jenny Lynn akala ay tomboy talaga ako kasi wala din siyang nababalita ang love interest ko sa school at natural, close ako sa mga babae. At si Arian na sobrang close ko ay inaakbay-akbayan ko lagi kaya akala talaga ni Ma'am Kyla ay tibo ako. Kaya naman nung kunin ako ni Ma'am Kyla sa bahay niya para magkatulong ay mga trabahong lalaki ang itinoka sa akin. Mag-alaga ng malalaking aso, mag-car wash ng mga kotse nila, mag-gardening, maglinis sa paligid at syempre, mani-mani lang sa akin ang mga yon. Binilhan din ako ni Ma'am Kyla ng bisikleta para may nagagamit ako pag inuutusan akong bumili. Yung bike na may basket sa harap pero si Sir Jericho, isa siyang polis, asawa ni Ma'am Kyla, sabi niya nababadoyan daw sa bisikleta ko. Hindi raw bagay sa kagwapuhan ko. Nagyabang ako kay Sir Jericho noon, sinabi kong malayo ang mararating ko sa bisikletang yon. Sinampulan niya ako. Inutusan niya ako sa parents niya sa Muñoz. Nagpunta naman ako pero ginabi ako ng uwi. Hanggang sa naisipan niyang kunin ng lumang motor niyang nakatambak sa garahe ng bahay ng magulang niya. Ang motor na yon ay pinagamit niya sa akin pero that time ay hindi pa ako marunong magmotor. Tinuruan lang niya ako kasi dagdag na daw sa trabaho ko ang pumunta lagi sa magulang niya, magdala ng ulam at kahit anong gusto niyang ipadala sa parents niya. Takot akong magmotor noon, Kuya Bono, pero tinapangan ko lang ang loob ko at inisip ko na lang ang nanay ko at mga kapatid ko. Sila ang nagpapalakas ng loob ko noon na dapat lahat kaya kong gawin para makatapos ako ng pag-aaral ko at balang araw ay matulungan ko sila. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko nung sakyan ko ang Kawasaki Palakol ni Sir Jericho ay nagdasal na lang ako. Hiniling ko sa Diyos na magpadala siya ng anghel para gabayan ako sa pagsakay ko sa motor na yon. Kalaunan, Kuya Bono, araw-araw ko nang sakay ang motor na yon. Dinadala ko na rin sa school at kahit saang lugar ako mautusan at maging sa pagsisimba tuwing linggo, nakapark sa parking area ng simbahan ng Kawasaki Palakol ko.
Pinag-ukay pa ako ni Ma'am Kyla noon ng mga jacket na maong at leather. Binigyan naman ako ni Sir Jericho ng pinaglumaan niyang Ray-Ban kaya ayun, mas lalo pa akong nagmukhang tomboy. Relihiyosang tomboy. Tomboy na namimiss ang isang lalaki. Lalaking kaisa-isang nilalaman ng puso ko noon pero hindi niya alam na namimiss ko siya. Nahuhulaan niyo ba kung sino ang lalaking yon? Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Ang lalaking yon, noong graduating na ako sa aking kursong computer science, siya ay isa ng seaman. At kabababa lang niya ng barko noong time na graduating naman ako sa college. At sinadya niyang dalawin ako sa bahay ng amo ko, sakay ng kanyang second hand na kotse at kasama niya ang bunsong kapatid kong si Oryong. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Teng. Nagtaka ako noon kung paano niya nalaman ang bahay ng mga amo ko. Ang sagot niya ay simple. Walang nangyari sa iyo na hindi ko alam, Sonia. Hindi mo lang ako napapansin kasi tahimik lang ako nagbabantay sa iyo. Wow, bro. Naging spy ka pala, ha? Pabiro kong sagot habang para akong bouncer sa bar na nakagwardya sa gate ng bahay ng amo ko. Hindi ako spy, bro, kundi guardian angel mo. Nung time na yon, pilit ko nilang pinaglalabanan ng damdamin ko. Yung kilig ko. Astang tomboy pa rin ako pero ang totoo, gusto ko nang umiyak. Gusto ko nang yumakap kay Teng at sa bunsong kapatid ko. Napansin ni Teng ang pamumula ng mga mata ko dahil sa pagpigil sa luha ko. Sige bro, iyak mo lang yan. Alam ko ang bigat ng kalooban mo. At eto yung bunsong kapatid mo, yakapin mo na. Alam kong namimiss mo siya. At alam ko din na nasasabik ka nang makita ang nanay mo sa Maynila kaya nagdala ko ng sasakyan. Noon ay nanlaki muna ang mga mata ko bago binahan ng luha dahil gustong gusto ko ang narinig ko mula kay Teng. Totoo ba, Teng? Dadalhin mo kami kay nanay? Hindi lang sa nanay niyo, Sonia, kundi kahit saan na gusto mong puntahan. Sasamahan kita. Hindi sa mismong araw na yun kami nagpunta ng NCMH kundi nung araw ng linggo. Madaling araw ko sila pinupunta dahil nagsimba muna kami ng first mass bago kami nagbiyahe. Kasama sina Oryong, Eva at si Tatay. Nagulat akong makita si Tatay sa loob ng kotse ni Teng pero hinayaan ko na lang. Kaya lang, hindi kami kilala ni Nanay. Umiiyak kami, pati si Tatay habang kaharap namin si Nanay. Pero ayon sa doktor, may pag-asa pang gumaling ang aming ina. Grabe ang iyak ni Eva noon dahil parang pinagtripan siya ni Nanay. Itinuro ni Nanay ang bingot ni Eva at saka tumatawa. Namula ang mukha ni Eva, tsaka umiyak at ang sabi niya, "Sabi mo nang mag-abroad ka, ako magbabantay sa mga kapatid ko at pagbalik mo ipapaayos mo to. Pero ngayon pinagtatawan mo pa ako." Nakapagtrabaho ako sa isang private school sa San Jose City pagka-graduate ko. Mababa lang ang sweldo kaya lumuwas ako ng Maynila.
That time ay sumakay na ulit ng barko si Teng at hindi pa kami noon. Naliligaw pa lang siya pero sabi ko, marami pa akong gustong gawin para sa pamilya ko. 3 taon din ako nagtrabaho sa Maynila. Medyo mataas na ang sweldo pero hindi ako nakapag-ipon dahil lahat ay nagagastos ko para sa pangangailangan ng mga kapatid ko at kay nanay sa tuwing dinadalaw ko siya. Hindi pa rin talaga sapat lalo na't iniisip kong si Junard kailangang maoperahan sa tiyan at si Eva walang tanging pangarap sa buhay kundi ang maipaayos ang bingot niya. Bago ako nakapag-abroad sa Jordan bilang data encoder sa Estical Hospital noong 28 years old na ako ay sinagot ko na si Teng sa airport mismo dahil siya ang naghatid sa akin. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan yon. Ang nasabi niya, pagbalik mo, magpakasal na tayo ha. Tila nanunuyong sabi ni Teng na nangingilid ang luha. At kay higpit ng hawak sa kamay ko, yung hawak na parang kung pwede lang, wag niya na akong pakawalan. Natitensa ako sa itsura niya, kaya biniro ko na lang. Depende kung hindi ka makahanap ng iba sa loob ng 2 taong magkalayo tayo. Pabirong sabi ko, bakit kasi abroad ka pa maganda naman ang kita ko sa barko. Teng, maraming atraso ang mga magulang ko sa mga kapatid ko. Si Eva, ipapaayos ang nguso. Si Junard, ipapaopera sa tiyan. Yung mga yun man lang, Teng. Magawan ko ng paraan sa unang abroad ko. Matatahimik na ako. Niyakap niya ako. Mahigpit. At ang sabi niya, sobrang proud ako na isang kagaya mo ang nobya ko. Salamat, Sonia. Sobrang saya ko. Hindi ko talaga inaasahan na ngayon mo ako sasagutin. Akala ko 2 taon pa akong maghihintay sa sagot mo. Humiwalay ako sa pagkakayakap niya. At ang sabi ko, nagtitinginan ng mga tao, Teng. Baka nagtataka sila kung sino sa atin ang bakla. Bakla? Tanong ulit niya. Pero sa ngiti ko ay nagets na rin niya at ang sabi niya, kahit sa Jordan, ganyan ka pa rin ha. Huwag kang magpapahaba ng buhok. Magtomboy-tomboyan ka pa rin para layuan ka ng mga lalaki. Ang sinabing yun ni Teng ay nagsilbing babala sa akin na sana huwag akong magaya sa nanay ko. O Kuya Bono, Jordan, Kuwait, pareho lang na mga Arabo ang mga tao. O natakot ako. Pero tinapangan ko lang ulit dahil may mga pangangailangan ng mga kapatid ko na kailangan kong ibigay. Ito pa rin. Lakas ng loob at dasal ang mga hindi nawala sa akin nung nasa Jordan na ako pero kung talagang malas, malas. Nangyari din sa akin ang nangyari sa nanay ko pero obviously hindi ako nabaliw. Pero nakulong ako. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. DKB, my story is safe with you. Gaya ng nasabi ko, tipong CLS ito kaya mahaba at kailangan nating puturin para magkaroon ng part 2. So antabayanan sapagkat hindi naman actually ito magtatagal. Ilang araw lang, baka bukas meron na. So antabayanan na lamang ang part 2 at last part ng kwentong ito ni Sonia. Samantala ilan muna ang shoutout mula sa nagdaang kwento, ang baby sa karton. Honey Jam, shout out to you, ganun din kay Jonathan Pasqua. And to Margie Tumbali, shout out to you. Ito ay laking CLS yata si Margie. Joan Lobas, hello. Salamat, may papakinggan na. Love Marie, shout out to you, ganun din kay Marivic Parungaw. And Ana Marie Pineda, shout out to you. Stargaze84, hi there. Silent listener here, Kuya Bono, pa-shoutout po, Diana May Avila.
Shout out to you, Diana May. And Nino Aguada, hello Kuya Bono, pa-shout out po from Tugigaraw City. Shout out sa inyo dyan. Army Inisa, shout out to you. Hello Kuya Bono, salamat po rin sa bagong upload. Shout out na rin kay Joey Dumlao na nasa Riyadh. Mag-iingat ka lagi dyan. Mula kay J. Marie Ramos. And Evangeline Piclit, shout out to you. Athea Heaven Sacobo, pa-shout Kuya Bono sa mga kaibigan ko na sina Elsie, Honey at Rona. Mga marites yan. And ito naman, Happy New Year po Kuya. Pa-shout sa mga pamilya ko dyan sa Tumawini, Isabela, Bakay, Rogel family. Salamat po Kuya. And ingat kayo palagi. Congratulations sa mga taga Tumawini sapagkat nanalo sa Miss Queen Isabela ang inyong kandidata. Congratulations. Rayma Rogel, shout out to you. Evangeline Piclit, shout out from Tabuk City, Kalinga. Shout out sa inyo. Present boss, silently watching from Dubai, sabi ni Sinori Cat. Shout out to you, Sinori Cat. Elisa Joy Etang, pa-shout ko yung sa asawa ko, Junard Etang. Always remember that I love you forever. It's me, Joy, Tinhao, Hong Kong. And hello kay Bono, thank you for the story and also to the sender. Pa-shout out here in Isabela at sa lahat ng nakikinig. God bless us all. It's from Medrano Julie. And Rena Casel Lumarnita. Pa-shoutout po Kuya Bono, tropang chismosarap na adik sa boses mo mula pandemic pa. Chismosarap. O, di ba? Chismosa pero masarap. Sana all. And RJ Paguyo, shoutout Kuya Bono. RJ Paguyo, since DJ ka pa sa Tugigaraw Station, hanggang ngayon, lahat upload mo hinihintay kapakinggan from Caligiran, Burgos, and Morzosen, Sur Santa Maria, Isabela. RJ Paguyo, hanggang pakikinig ka na lang ba? Baka gusto mo nang ibahagi ang iyong kwento. Ha? Wait namin. Yes, good about since 2011, I will listener mo po ako pa from Ilagan City, Isabela. God bless and more power sa drama channels mo. Micah from Taiwan, shout out to you. Yes, we're still here, sabi ni Jeneline Di Guzman. Maraming salamat actually sa inyo na nandito pa rin. Thank you very much and God bless you all. Shout out Kuya Bono from Kiruno Province. Mula naman kay Sheena May Sabado and Lorraine Hoggang. Yay! Listening here in Turkey. Thanks sa bagong upload. Thank you also for listening. Noon hanggang ngayon, Kuya Bono, sabi naman ni Katropa Channel 8073, Agyaman, maraming salamat. Carmina Calayan Bawet, hi Kuya Bono. Shoutout sa family ko sa Calao po, aking anak na si John Christian Bawet at ang asawa ko na si Philip John Tatao Bawet. And especially, ang Papa Roddy Calayan ko, pagaling ka Papa. I love you as sa inyo listening here in Kuwait. Carmina, maraming salamat. John Ray Yamungan, shout out to you. Maraming salamat. And kay Saban at 6263, yes po. Ito yung mga sumugot sa sinabi ko kung nandyan pa kayo. Answer yes. At maraming salamat. Napakarami po ang nag-comment. Best aim, shout out to you. Yes, Kuya Bono, mula pa nung CLS Tugigaraw. Yun na nga. Jobelia daw, salamat. Yes, Kuya Bono, we are still here. Sabi naman ni Faina Gabriel. And Jay Bagayas, present Kuya Bono, maraming salamat. And Shesa Giliena, buhay na buhay, andito pa. Shesa na Giliena, mahirap talaga magbasa ng pangalan dito sa YouTube. Irma Gutang 9410, yes Kuya Bono, silent listener lang po palagi. Maraming salamat. Jomar Lawigan, bihira ako mag-comment Kuya Bono pero updated ako kung walang bagong upload. Pinapakinggan ko yung mga dati na mula kay Jomar Lawigan. Maraming salamat Jomar. Premium Mate, Kimi still here Kuya Bono, silent listening yan. Si Kimi Ordan. Thank you. Yes, still here mula noon hanggang ngayon sa listener po from KSA Jeddah, Elaine Grace Modesto. Maraming salamat.
Love Benedicto, hello Kuya Bono, still listening from Isabela to Jeddah, Saudi Arabia na ngayon. Love Benedicto, maraming salamat. Hello Kuya Bono, pasyado man ito'y Hong Kong, kenjay pamilyak dita Alicia Isabela. Agrama nila kay ko nga adda di jay kawayan nga agububra. Agyamanak Kuya Bono ken agyamanak met, it is sender, more stories can God bless always. Naggapukin ni May Laguerta. Yon. So maraming salamat sa mga nag-yes ng nakaraan, and please pakiantabayanan ng part 2 at last part ng kwento ni Sonia dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo.